Ayan. Mayroon akong nakikita sa nagba-viral na mga Pilipina na nagpi-flex ng sila daw ay proud to being independent woman, tapos hindi sila umaasa sa wallet ng lalaki, kaya may chururot. Mag-opinion ako kahit wala naman kayong pakialam. Charot, charot lang. Hindi, kasi ganito yan. So, tanong ko lang sa mga proud na ganun, anong purpose ninyo kung kayo magjojowa tapos kaya nyo naman palang buhayin ang mga sarili ninyo? O, 'di ba? So, hindi, I feel na iba-iba tayo ng opinion, pero ako para sa akin, sa mga siguro sa mga makakapanood nito, na sakaling yung mga tao na mga kababaihan na naghahanap ng true love, char, yung mga lalaking magmamahal sa inyo. Nakadesign kasi talaga sa Bible na ang lalaki ang provider. Lalaki ang magpo-provide. So tayo bilang babae, dapat ang lalaki willing sa atin mag-spend, mag-effort, mag invest, kasi pag ang isang lalaki nag-effort sa iyo, nag-spend, nag-invest, talagang ano yan, pahahalagahan ka ha. Talagang hindi sila papayag na basta-basta mawala ka. Pero pag ikaw ang nag-i-spend sa lalaki or else wala silang in-spend sa iyo sa mga 50-50, madali lang sa kanila yun iwanan ka or something, ipagpalit ka kasi wala na, hindi ka naman nila pinaghirapan eh. Hindi ako against sa mga 50-50, pero hindi, ayoko lang, parang para sa akin, sa mga kababaihan, deserve natin lahat na tayo ay ano, gastusan ng kagandahan ng lahat-lahat ng ating mga jowa, mga lalaki, mga asawa natin, kembular, ganyan. Kasi deserve natin yun. Ganun. Kasi may mga tao na okay, siguro, hindi ko alam, pangit na kung sasabihin ko na mga nagyayabang sila kasi kaya nila. Yes, kaya nyo, may maganda kayong trabaho, may pera kayo, isave nyo yan para sa sarili nyo. Kasi dapat ang jowa nyo, lalaki nyo mag-i-spend. Kasi marami akong kakilala na mga ginasusan nila ang lalaki, talagang super sila, effort in everything. Kalaunan nakabuntis ng iba, kalaunan iniwan sila or ginagamit lang sila, tapos goodbye na. So kasi dapat, hindi ko naman sinasabi na talagang super gastos ang mga lalaki, pero yung mga simpleng regalo, pag labas nyo sa mundong ibabaw na yan, pag date nyo sila yon, tapos mag-effort talaga sila sa inyo, ganun. So kaya nga yung iba, 'di ba? Dapat makikita nyo pa lang pag magjowa na kayo or magde-date pa lang kayo, pag nakita nyo 50-50 na, red flag na yun, te, ganun. Kasi ako, hindi ko naman sinasabi naging perfect agad yung buhay ko. Salamat sa Panginoon kasi ngayon talaga maayos. Hindi naman talagang perfecto ang buhay may asawa, pero masasabi kong binigyan ako ng Panginoon ng good provider. Yung tipo na pangarap ko lang noon, na nakikita ko, napapanood ko, na tipong isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa'yo. Kahit na ako, proud ako, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng asawa na ganun. Hindi siya perfecto kasi alam niyo naman ang mga Indian, talagang ano yan. Pero pagdating sa responsibilidad, talagang masasabi ko nang mula nang makilala ko yung asawa ko, jowa ko pa lang siya dati, never ako ng problema sa mga everything pagdating sa mga financial. At saka siya yung tipo ng tao na talagang galing sa family oriented, na talagang pamilya, yung tipong iba kasi, ibang kultura nila, ibang kultura natin. Tayo kasi kailangan mag-isip tayo, anong gagawin natin, paano pangkain, paano pang ano. Sa kanila hindi. Pag asawa ka, babae ka, wala kang poproblemahin sa ganun. Sila nang bahalang maglagay ng pagkain sa lamesa. Ganun. Alam nyo, lahat tayo deserve natin makahanap ng ganung partner, asawa, na talagang hindi ka mag-iisip na saan ka kukuha ng pambili ng bigas, pambili ng ulam, pampadala, or something, pambili ng kagandahan mo. Para sa akin lang, okay na maging dependent ka, okay na may malaki kang sahod, may pera ka, isave mo yan para sa sarili mo. Pero kung ikaw ay mayroong kapartner, asawa, let him provide, kasi nasa Bible yun. Kaya nga kung marami na tayong salaminan, maraming artista, influencer, vloggers na yung mga babae yung provider, sila yung may pera, sila yung umi-income, pero niluloko at iniiwanan sila ng mga walang kwentang mga jowa nila
o lalaki. Kasi nga, ang lalaki kasi may ego yan. Pag ikaw ang nagpo-force sa kanila na, kaya ko mag-provide, parang tinanggalan mo na sila ng lugar para maging leader ng inyong relationship, ng magiging pamilya nyo. Kasi tinake over mo na lahat eh. May mga insecurity ang mga lalaki. Pagka tinanggalan mo sila ng ganun, yung tunay na lalaki ha, kasi may mga lalaki na 50-50 na ayaw nilang gumastos, red flag yun. Pero yung mga tunay na lalaki, maiinsulto sila pagka halimbawa, ikaw ay pag ikaw ang nag-spend, ikaw ang nagagastos, may insulto sila sa mga ganong eksena. Kaya sa mga kababaihan, deserve nyo yung lalaki mag-effort at saka mag-spend para sa inyo, mag-i-invest para talagang forever yun. Ganon, syempre, samahan nyo rin ng maraming dasal.